Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon po sa ating Ebanghelyo ay nasasaad na si Jesus ay nagpunta sa Jerusalem sa isang pista ng mga kubol o ng Sokot, isang pista kung saan po ay ginugunita ng mga Hudyo ang kanilang paglalakbay mula sa desyerto, mula sa Ehipto, pabalik ng Israel sa loob ng 40 taon. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob na ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Kawiningan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Namamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay,
ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanilang pagkamatay nila, kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila itutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos iyong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukup-kupin niya siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya kanyang ililigtas. Sa napakukup-kup, siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang nakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kahit nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ang naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin niya siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
habang palalim at palapit na tayo ng palapit, no, sa mga banal na linggo o araw, Holy Week, Semana Santa, ay nandito tayo ngayon din naman sa ginugunita natin, no, ng sa ating ebanghelyo, yung paglalakbay ng mga Hudyo or ng mga Israelites, no? So mula doon sa Ehipto, pabalik doon sa kanila sa Promised Land sa Israel. At ngayon din, si Jesus naman ay nakapagsalita ng saganang na siya ay mula doon sa nagsugo sa Kanya. So sabi ko nga kanina, ang ebanghelyo natin ay patungkol doon sa pagpunta ng ating Panginoong Hesukristo sa pista ng Kubol or Sokot, no? Isang pista na ginugunita nila patungkol nga doon sa kanilang pagbabalik sa Israel, no? So maganda rin ito na ating sa loob ng Kwaresma, in the 40 days, no, ng ating paggagayak sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo, nasaan na ba tayo sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano, na kung saan nakikilala din ba natin ang ating lubusan ng malaliman ang puso ng ating Panginoong may kapal, katulad ng nasambit doon sa atin, no, sa ebanghelyo natin, na nagtanong si Jesus, nakikilala niyo ba siya? Nakikilala niyo ba ako? At sino nga ba sa atin ang ating Panginoong may kapal? Dito napansin niya yung pinuno, no, ng mga Hudyo, na kung saan ay balak siyang patigilin, no, na kung saan sa kanyang pagsasalita ay dahil meron parang naka-offend, no, na parang siyempre na inaangkin na siya ay galing nga sa Ama, no, sa Diyos Ama. Yun yung hindi na-appreciate, hindi nakikita ng karamihan, especially the Pharisees and the scribes, doon sa kapangyarihan na meron na taglay ang ating Panginoong Hesukristo, na nagmumula nga doon sa ating Panginoong may kapal, no? Sa kabila nito, patuloy pa rin na maraming kumikilala sa kabutihan na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun din tayo. Sana sa mga dinaraanan natin na mga pagsubok, ng mga challenges sa ating buhay, sakripisyo, paghihirap, ay makilala din natin yung mapagpalang kamay, no, ng ating Panginoong Diyos. Nakikilala pa rin natin yung kabutihan ng bawat isa sa atin ng ating kapwa. Kaya malaman natin yung magkaroon tayo ng malalim na pakikipag-ugnayan ng ating Panginoong, sa ating Panginoong Diyos, para lubusan natin makilala at yun din maisabay natin yung pintig ng ating puso doon sa pintig din ng puso ng ating Panginoong Diyos. Maganda nga sa Bisaya, no, yung pintig is pinitik, no, pinitig sa kasing-kasing, no. So pintig ng puso. So parang pinitik, di ba? Kaya kapag kinukuhanan or tinitignan yung pulso, di ba, parang may pitik, no? So yun. So sa atin pintig, no, sa Tagalog. So mahalaga yon. So paano nga ba natin na makikilala at para sa atin, sino nga ba si Jesus? Sino nga ba ang Panginoong Diyos sa atin? Sa Ebanghelyo, ipinakita kung sino Jesus, at sa iba pang mga yugto ng ating mga kabanata ng ating ebanghelyo ay ipinapakilala kung sino nga ba si Jesus. May 3 puntos na ipinapakilala sa atin ngayon ang ating Panginoong Jesus na maaring makatulong sa atin sa pagpapalalim natin ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos may kapal. Sige, yung una, ang ating Panginoong Jesus ang katuparan ng pangako ng Diyos. So the promise ng ating Panginoong Diyos ay si Jesus na naganap nga, no? So from that point sa ating unang pagbasa kanina, yung pangako ng ating Panginoong Diyos, sabi ko nga yung pista pala, sorry. Yung pista ng Sokot o ng Tolda, na kung saan yung pangako ng Diyos na sila ay may ibabalik doon sa kanilang promised land sa Israel, ay nakabalik nga sila doon, no? So ganun din, si Jesus ang katuparan, no, ng salita ng pangako ng ating Panginoong Diyos. So sa Hebrew word, dabar, ibig sabihin kumikilos na kataga o salita. Kaya kapag tayo hinahamon din bilang anak ng ating Panginoong Diyos, bilang isang Kristiyano, na
yung ating pangako ay hindi mapapako. Huwag tayong paasa. Magbigay tayo ng pag-asa doon sa mga tao, sa mga kapwa at mga lubos na nangangailangan sa atin. No? So our Jubilee year, no, sa atin ngayon 2025 ay tungkol sa pag-asa, tungkol sa hope. No? So tayo ay magbigay at manggayon din yung ating pangako ay maganap ito. No? Hindi lang kumbaga hanggang salita lamang o kataga lamang, no? Bagkos ay ito ay maganap, no? Parang sa mga outing yan, di ba? Kapag paplano ng outing, yung iba drawing, kinulayan pa yung iba, no? So pero sana naman, no, sa mga nagnanais, naghahangad, no? Sabi ko nga kanina sa isang misa, dapat naman talaga maganap naman talaga yung outing kung ito ay karapat-dapat dahil may pinaghirapan, may mga pinagpaguran kayo. Mas lalo na after ng Easter, after ng mga okasyon, di ba? Ang sarap ng pakiramdam kapag yung parang reward na gano'n. Ganon din sa atin. Ang ating Panginoong Diyos ay naganap na sa atin, ginaganap na yung mga pangako ng ating Panginoong may kapal. At yan, si Jesus, ang nagdudulot at nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo ay patuloy na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Pangalawa, ang Panginoong Hesus ang tagapagkilala sa ating Ama sa lahat ng tao, no, sa sangkatauhan. And this is also our challenge, no, invitation for us na maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ipinapakilala ang ating Panginoong Diyos, no, kahit siya ang anak ng Diyos, no, kahit siya ang Diyos, ay hindi siya, no, na kumbaga tinuturo lamang sa kanyang sarili, bagkos doon nga sa Diyos Ama. So lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga pagpapala na mga natatanggap, no, blessings, graces, bawat araw, maliit man o malaki yan, no, or sometimes pa nga blessings in disguise, no, yung mga ganyan, ay dapat ay itinuturo pa rin natin yan doon sa ating Panginoong Diyos. Tulad sa pare, no, so kadalasan, marami sa atin sa mga lingkod simbahan, parokyano, we idolize, we make fun of the priests, no, or somehow the religious, no, consecrated persons, mapamadre, mapapare, which is incorrect. Pero dapat ay naidadala namin dapat kayo doon sa puso ng ating Panginoong Diyos, no? Ang nakikilala dapat ay yung ating Panginoong Diyos, no? We are just only instruments, we are only just the channels ng mga salita doon sa aming mga binibigkas, no? So hindi dapat kami ang ina-idolize, hindi kami dapat ang ginagawang fan club, no? Ang Diyos, si Jesus, dapat ang meron fans club, no, sa lahat ng bagay. It's because siya talaga ang nagbibigay, no? Ang ating Panginoong Diyos, ang lahat nagbibigay ng pagpapala nito. And we are just all, lahat tayo, mapapare, mapalayko, are instruments or channels ng mga pagpapala na ito. Dapat na ipapakilala natin ang mukha ng Diyos, no? Ang puso ng Diyos, no, sa lahat ng tao. Hindi lamang yung sa atin, bagkos, yun nga, kapag tayo nasasalubong, dapat mukha ng Diyos ang nakikita sa atin. Pero yun nga, ay naipapakilala natin ang tunay na may dulot nito ng mga pagpapalang ito na natatanggap natin sa araw-araw. Pangatlo at panghuli, ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos, kumbaga, nasa ating piling palagi, no? So, hindi mawawala yan. Kaya nga, if you remember, no, so may sinabi ang ating Panginoong Jesus sa pagtatalaga sa mga apostoles, no? Sabi nga niya, you are no longer my slaves, no, but you are already my friends, no? So ibig sabihin, kapag itinuring man niyang kaibigan, no, ang isang kasama niya, nakakasama niya, ibig sabihin, through thick and thin, no? Ganyan ang tunay na magkaibigan, matalik na magkaibigan, no? Maganda sa kataga na Tagalog, no? Na kung saan ay hindi ka iiwan niyan. Kaya si Jesus, kahit umakyat na sa langit, no, he already ascended, no, so he resurrected, ascended in many ways, pero hindi tayo iniwan ng ating Panginoong Jesus. Kahit saang yugto, sitwasyon ng ating buhay, ay nandiyan ang ating Panginoong Jesus, nandiyan din ang ating Panginoon Diyos, no. Kaya yung hirap na ating dinararanas at gayon din yung mga challenges, problema sa ating buhay, ay hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos, no. Kanina nga, habang nakikinig ako sa isang radio station din, no? Bakit hindi Veritas, no? Hindi, minsan palipat-lipat din ako, no? May parang sabi niya, yung mga graces, mga blessings, and even the, what you call this, yung challenges, mga problema,
ay parang it suits up, parang ganun, parang kumbaga para sa atin, hindi tayo binibigyan ng mga problema or somehow challenges na hindi natin kaya. Basta ay tayo ay palaging dumudulog sa ating Panginoong Diyos na may kapal. No? Sa tulong niya, no? Kaya ito ay gumagaan at gayon din ay tayo ay nakakapagpatuloy sa ating paglalakbay kahit pasan-pasan natin ang mga cross na ito sa ating buhay. No? So walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Kaya laging nasa sentro ng buhay ang ating Panginoon Diyos. Kinikilala natin na may Diyos. Kinikilala natin bilang isang Kristiyano, no? Napaka-ironic, Kristiyano pero walang Jesus. Kristiyano pero walang Diyos. No? Pero dapat ganun nga tayo. Ay Kristiyano ay kinikilala natin ng ating kaibigan, si Jesus, ang ating kapatid, ay nandyan palagi upang tuwangan tayo sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa pagbibigay ng pagpapala, bagkos ay sa lahat ng larangan ng ating sitwasyon at gayon din ng ating Diyos Ama. Sa pagpapatuloy ng ating misa na ito, ay tanungin din natin yung ating sarili. Gaano na natin kalalim at nakikilala ang ating Panginoong Diyos sa paglalakbay natin ito, hindi lamang sa panahon ng Kwaresma, bagkos sa pagiging Kristiyano. At gayon din, ay ano nga ba ang ating relasyon? No? Sino nga ba si Jesus? Sino nga ba ang ating Panginoong Diyos para sa ating buhay? Kaya sa pamamagitan ng ating ina ng veritas ng katotohanan, naway tayo ay lagi natin hangarin, no, na mas kilalanin pa ang pintig ng puso at maisabay natin ang pintig ng ating puso sa pinipintig din ng puso ng ating Panginoong may kapal. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin sa napagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo at lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, ni Elias, naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa, at ang aming lingkod, simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, na nanayang Diyos, ang Berhen ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso, na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum cum ipso enan ipso, estibi Deo Patri Potenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pag-ibig, pagmamahalan, kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Diyos na
Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang mahabagin at mapagmahal na puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mangyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay lubuin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilang mga patalastas po mga kapanalig sa panahon po ng pagninilay, pagsisisi at pagpapatawad, sa panahon ito ng Kwaresma, maglakbay tayo patungo sa bagong simula, maging isang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating mga healing masses dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intentions, kaluluwa at mass sponsors or love offering, so tumawag lamang po sa Religious Department sa mga numerong 8-925-7931, Local 129-131, 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang po sila Binibining Rene Jose o si Miss or Binibining Alinahe. Gayun din po, dagdag din po sa patalastas,
Ang Our Lady of Perpetual Help Parish ng Cubao, Quezon City ay magdaraos po ng 42nd Annual Family Lenten Retreat na may temang Sa Agos ng Buhay, Diyos at Kapwa ang Kaagapay. Ito po ay gaganapin sa mga araw po ng Semana Santa or Holy Week or Triduum, no? So April 17, 18 at 19. Ito po ay gaganapin sa Araneta Coliseum. So ang mga speakers po dito, ang inyo pong lingkod, ang inyo pong Papa Bear, si Father Dave Concepcion, si Father Hans, Father Reggie Melecdem, at si Father Jeff, at si Father Franz Gison po. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nayalay na natin ang banal na misa, humayo kayong mapagmalasakit at mapaglingap sa inyong kapwa tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay inipan ng Diyos na kapiling. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro